Ayan, hello, 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 Barangay 158, magandang hapon sa lahat. Muli ako si Gawa Dax. At pag-usapan natin ang tungkol sa COMELEC voters registration. Sa mga nakaraang buwan, alam natin na dapat simula July 11, 2025 hanggang bago mag December 1 October, bago mag-start ng COC, filing ng COC ng barangay election, pero hindi po siya natuloy yung registration na yon. So meron silang bagong nilabas na schedule nung nakaraan na last week of October 2025 hanggang July 2026. Pero I'm not sure kung matutuloy din siya kasi naglabas ulit ng bagong schedule si COMELEC na magkakaroon ng 10-day registration ang kanilang opisina mula August 1 hanggang 10, 2025. Sa paghahanda nga yan sa barangay election, though hindi pa siya sigurado na matutuloy ang election sa December 1. So ang tawag ng COMELEC dito ay Resumption of System of Continuing Registration, again August 1 to 10, 2025. Nationwide po yan, pero ang RAP o ang ibig sabihin ng Register Anywhere program ng COMELEC ay sa NCR lamang at selected areas in Region 3 and Region 4A for August 1 to 7, 2025. So ang iba, the rest ay sa satellite ng COMELEC sa kanya-kanyang mga lugar. So muli ang registration, voters registration ng COMELEC ay from August 1 to 10, 10 araw po yan ng registration in preparation of barangay election, just in case matutuloy ng December 1, 2025. So ngayon, sino-sino ba ang dapat magparehistro o magpa-reactivate? So yun ang mga first-time voters, 18 years old by election day, lumipat ng tirahan o transfer ng registration, at yung mga pagbabago sa pangalan o civil civil status, yon, kung single to marriage, at mga na-deactivate dahil sa hindi pagboto ng dalawang beses or dalawang eleksyon na magkakasunod-sunod. So sa mga overseas voters naman natin, ang pagkakaalam ko, ang next registration nila ay nung schedule dapat ay November 2025 para sa 2028 election. So paano ba magpa-reactivate ng voter registration o magparehistro? Pumunta lamang sa COMELEC office ng inyong lugar or RAP or Register Anywhere program venue ng COMELEC, kumuha na at mag-fill out ng CEF1 form. I-check kung ano ang dapat gawin, kung reactivation ka ba, new or transfer. At so, of course, magdala ng valid ID. So example ng valid ID natin, kung meron kang national ID, PhilSys ID, passport, driver's license, SSS, at kung ano pang valid ID na meron ka. So yarn ang mga valid ID na pwede mong dalhin. So may question dyan, paano kung yung valid ID mo, yung naka-address ay sa ibang lugar, o yung permanent address mo tapos ngayon sa naninirahan o nag-rent ka sa ibang lugar? So pwede kang, just in case man, kung kailangan, itanong natin sa COMELEC representative, at kahit pa paano magdala na o kumuha na ng barangay ID kung saan ka nakatira, at least 6 months kang nakatira doon. So yun, kung may ID ka na, of course, magpa-biometrics, picture yon, fingerprints, saka signature. Hindi na kailangan yun ipanotaryo ang form ng CEF1 form. Ibig sabihin ng CEF1 form ay yun yung application for registration form na ginagamit ng COMELEC para sa lahat ng uri ng voter related transactions. So ang ibig sabihin niya na yung C for common, E for enrollment,
And of course, F for form. And then 1 is form number 1. Sa biometrics, usually, yan din ang laman ng CF1 form kasi interviewin ka ng election board. So, muli ang CEF1 form ay para sa new registration. Yun nga, kung reactivation ka, new voter ka, at papareactivate. So, reactivation. The transfer of registration, lumipat nga ng tirahan o presinto, correction of entries, yung pagbabago ng pangalan, gender, birth date, at kung ano nang pwede pang baguhin sa iyong data. Then change of civil status, from, of course, sabi ko nga kanya, from single to marriage. Then reinstatement of or inclusion, kung dating na-delete ang record pero may valid reason. Then updating records kung may kailangang baguhin sa biometrics. Tapos yun, pagkatapos ng biometrics, antayin ang approval mula sa ERB or election board or election registration board na nag-interview sa'yo sa biometrics. Ayun, kung approved na siya, then okay na yun. Yan, sa mga overseas workers naman or Filipino voters natin, pumunta sa embassy o konsulado ng Pilipinas. Mag-fill out din ng form ng overseas reactivation form. Dalhin ang valid ID at proof of residency ng kung saan kayo. At magpa-biometrics din. At i-forward yan ng embassy sa COMELEC para sa iyong application. Sa mga special cases natin like of course disability, senior citizen or indigenous people, sagutan ang supplementary data form. Sa bagong kasal o nagpalit ng apelyido, dalhin ang marriage certificate or court order. The reminder natin dyan, personal na binibigay at pinipirmahan sa harap ng election officer ang CEF1 form. At hindi na again muli kailangang ipanotaryo. Yan lang lamang. So see you. Magparehistro na po tayo. Bye bye.